Okay, so defining polynomials. For polynomials, this is the formal definition, is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication, and non-negative integer exponents of variables. So, ano ba itsura po ng polynomials? Okay, all eyes. 3x squared plus 2. Okay, this is an example of a polynomial. Tingin, this one is just a number that is considered as a coefficient. Yan na, tandaan na. Yung number katabi ng letter, yan ay coefficient. Or, yung iba tinatawag yung numerical coefficient from the word numerical, which is number. Next, ano naman itong nag-iisang number lang? Ang nag-iisang number? Constant. Constant, okay, very good. Constant. Tandaan ha, kapag mayroon dyan isang number, walang katabing letter, yan ay isang constant. Next, ano itong x na to? Lahat ng letters, very good. Those are what we call variables. Bakit? Kasi with the use of letters, it can denote anything. It can mean anything. It has a value of anything. Pwedeng magkaroon ng iba't ibang value ang ating letters. Pwede siyang mag-vary, kaya nga siya tinatawag na variables. Okay. Or, sa iba, ang tawag dyan ay coefficient din. Pero, literal coefficient. Yun ha, baka meron kayong makitang ibang libro or nag-explain, ay coefficient din pala yan? Yes. Pero, hindi lang basta coefficient, literal coefficient. Literal letter. Okay po? Yan ha. Or, we simply call them as variables. Ito naman, coefficient or numerical coefficient. And with only a number, that's what we call a constant. How about this one? Expression. That is what we call an exponent. Anong silbi na exponent? Okay, in this case, 3x squared plus 2. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, si 3, minumultiply mo kay x. Pero si x, ilang beses siya imumultiply sa sarili niya? Dalawa. So, x plus 2. So, basically, this is the same as this one. 3 times x plus 2. So, shorten na lang natin yan. Minultiply sa sarili niya ng dalawang beses. That's the exponent. Kung ilang beses siya minultiply sa sarili niya. So, ito. Ano ulit ang 3? Coefficient. Coefficient. X. Variables. Exponent. Constant. Okay. So, ito. Tingnan mabuti. Kaya, kinuha natin itong definition na ito kasi napaka-importante. Baka malito kayo dun sa ibang algebraic expressions na akala nyo polynomial din. Hindi po. Meron pong qualifier. First, anong operations lang? Addition, subtraction, and multiplication lang. Ano yung nawawala? Division. Division. Bakit nawala yung division? Explain ko na ng maaga sa inyo. Kapag meron tayong algebraic expression na nagpapakita ng division or nagpapakita ng ratio, ibig sabihin po niyan, yan ay tinatawag na rational expression. Okay po So, tandaan, addition, subtraction, and multiplication only. Ngayon, kapag may nakita kayong expression na may division, nagpapakita ng ratio, that is not polynomial anymore. That is a rational expression. Ano-ano yung mga hindi dapat nating maituring na polynomial? Okay.
1 over 2x. May variable tayo, meron tayong coefficient. Pero yung coefficient natin ano? Fraction. And fraction is also a kind of ratio. Part of a whole. Pag ito, kukuhanin natin yung actual value, yan ay magiging isa ring decimal. So pag ganito, rational expression yan. Polynomial? No. Okay po? Tandaan ha? Pag polynomial, only with addition, subtraction, and multiplication, and non-negative integer exponents or variables. Ito naman, isa pang qualifier. Para masabi natin na ang ating polynomial ay isa talagang polynomial, ang exponent niya dapat non-negative. Never ka makakakita ng negative na exponent. Once makita ka ng negative exponent, hindi na siya polynomial. Isa na siyang rational expression. Later on, makikita ninyo, kasi dadaanan din natin ang loss of power. Di ba? I'm sorry. Power of exponents. Mamaya, kasama yung sa activity natin. So, ito. Tignan maigi. A raised to negative 2. A raised to negative 2, that one is equivalent to 1 over A raised to 2. So, nakita ninyo, ano nangyari sa ating variable na may negative exponent? Siya ay equivalent sa ano? Naging fraction, which is a kind of ratio. Therefore, hindi siya polynomial, isa na siya rational expression. Ngayon, pag may nakita kayong mga ganito, x plus 2 over 3, is this still a polynomial? Hindi na. Kasi meron na yung fraction. Okay? Tanda po yun ha? Once magkaroon ng division, and with division, that's ratio. With fraction, that one is already a rational expression. Ito pa, baka makalimot kayo. 0.5. Division Ratio na rin yan. Bakit po? Kasi po, ang 0.5 is also equivalent to 5 over 10. Kaya nga, basa natin dyan in decimals, 5 tenths. 5 ika-10. 5 tenths. 5 over 10. Therefore, pag may nakita kayong decimals na kahit ano, dyan sa polynomial, hindi na siya automatic polynomial. Isa na siya rational expression. So, ito, madali-dali pa to ha, polynomial. Ano lang makikita natin? Addition, subtraction, multiplication. Okay. So, kapag nagkaroon na ng division dyan, automatic, that's a rational expression. Okay, so let's answer. Number 1. Blank is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication, and non-negative integer exponents of variables. So our answer for that is polynomial. Ngayon, kung wala pa kayong sagot dyan, lagyan nyo na ng sagot this time. Ano? Wala kayo? Okay, sige. Let's have the next one. Maria Teresa, please read. Number 2. A number of variable or add up numbers and variables raised to power is a whole, a blank, for example, 4x squared or negative 7. Okay. What's the answer for that? That is? Okay. Tandaan ha? A term can be just one or more. Ha? Ang isang term, pwedeng constant lang
Or, pwedeng variable lang na may exponent or variable na mayroong coefficient. So, ang tawag sa bawat isa nito, ito tingnan. Bawat isa nito, ang tawag dyan ay term. So, ilang term meron yan? Dalawa. So, with the number of terms, pwede natin siyang i-classify into different kinds of polynomials. With only one term, we call it as monomial. Di ba po? Naalala nyo from our previous lessons. And kapag dalawang term na yan, katulad nito, Binomial. magiging binomial na. Ngayon, pag naging ganito na siya, x plus y plus 1. Binomial. Ayan. Bawat isa niyan ay isa ng term. So, sir, paano ba namin ma-identify yung mga terms? Yung mga terms po, pinaghihiwalayan ng positive and negative symbols. Tandaan ha? Ang naghihiwalay sa bawat term, positive or negative symbols. Ngayon, pag may nakita kayo ganito, may positive ba? Wala. Pero by default, by our understanding, kapag walang symbol, automatic yan ay positive. Okay po. So, eto. Pag nilipat ko ng lugar, y plus x plus 1. Pareho pa rin ba siya dun sa naunang term? Yes. Pareho pa rin. Nag-iba-iba lang siya ng order. So, mapapansin nyo, si plus y, napunta na sa unahan, nawala na yung plus. Kasi automatic understood na yon. Na yun ay positive. Unless may negative, kitang-kita na negative siya. Okay? So, ano ulit ang mag-iwalay sa terms? Positive or negative signs. Symbols. Okay, let's go to the next question. Number 3. In the term 5x raised to 3, the number negative 5 is called the blank, and the letter x is the blank, and the number 3 is the blank. Okay, negative 5x raised to 3. Negative 5 is what? Coefficient. Okay, coefficient. And then, the letter x is the Variable. variable. And the 3 is the Exponent. exponent. Ayan na, tingnan mabuti. So, yan yung basic form ng ating polynomials. Kasama rin sa rational expressions. Yung number na katabi ng isang letter, yan ay tinatawag na coefficient or also known as numerical coefficient. Ngayon, itong x, siya ay formally tinatawag na variable or pwede rin siya tawagin coefficient. Pero dapat, coefficient na literal. Okay? Literal coefficient. And the number is the exponent. How about kung number lang? Constant. Automatic ha? Pag walang katabi, constant. Next, number 4. Saan na yun? Naiwan ko sa Ay, naiwan mo. Sige ka. Number 4, a term with no variable like 9 is called a blank term. Yes. What's the answer? Constant. Okay. So, katulad nito, wala siyang variable, isa siyang Constant. constant. Okay. May nagtatanong. Or siguro, baka magtanong. Sir, bakit constant? Okay. Ganito po. Gamitin natin yan. Negative 5x. Sorry. 5x plus 2. Dito po titignan. Ang value nito, kahit anong mangyari, 2 pa rin. 2 pa rin siya ha. Pero, itong term na to, yung value niya, pwedeng magbago. Bakit? Kasi, depende sa variable mo. Okay, for example, gusto ko sabihin, x is equal to 3. Ang gagawin ko, substitute ko si 3 kay x. And we also understand that pag ganito, ang namamagitan sa kanila ay multiplication. So with this value of x, this term has the value of negative 5 times
3. So, 5 times 3, 15. 15, negative 15. So, si negative 5x, ang value niya ngayon ay negative 15. What if, sinabi ko naman, ang value ng x ay negative 1. Ano ngayon ang magiging value ng term na to? Negative 5, negative 1. Negative times negative, positive. 5 times 1, so, ngayon mapapansin ninyo, itong term na to, nagbabago ang kanyang value. Nagbabago, di ba? Kung ang x mo ay 3, siya ay negative 15. Kung ang x mo ay negative 1, siya ngayon ay positive 5. Nagbabago siya. So, opposite siya ni 2. Si 2, saan siya minultiply? Wala. May dahilan ba para magbago si 2? Wala. Kahit magbago ang value ni x, si 2 mananatiling 2. Kaya siya ay constant. Ha? Constant? Ibig sabihin ng Filipino, hindi nagbabago. Okay. Next. Number 5. The polynomial with one term is a blank, with two terms is a blank, and with three terms is a blank. Okay. So, ito na. X to the third, x plus 2, x squared plus 2y plus 1. Tingin. Ito po, ilang term? Isa. Bakit? Ayun lang siya eh. Ano ang default sign niya? Default sign. Default sign. Positive, negative? Positive. Siya ay positive x raised to the third. So, ito ay ilang term? Isang term. Therefore, siya ay monomial. Next, ito. Ilang term? Bakit mo nasabing dalawa? positive sa gitna. Ayun, pinag-iwalay sila no sign. Ito ay positive x, ito ay positive 2. Hindi sila pinagsasama by multiplication. Mag-iwalay sila by those symbols. So, ilang terms? Dalawa. So, kung dalawa, Binomial. binomial. Next, ito ilang terms? Tatlo. O, ano na yun? Positive x squared, 2y, and plus 1. Pinag-iwalay sila no? Positive. Oh, wait lang po. Nakaliwanag ko yung ano. Bakit siya naging ayun? Ay, ito. So, kapag dalawang term, binomial. So, dito, meron tayong tatlong terms na nag-iiwalay ng positive and negative symbols. X squared, at saka 2y, and 1. Try. Ilan ang terms? Tatlo. So, ang tawag sa kanya ay trinomial. All of that are Polynomial. polynomials. Okay? So, next, let's move on to the next number. Number 6. May lead. May lead. Ayan. So, meron tayong term na 3x squared and negative 5x squared. Anong tawag sa mga terms na to? Like terms. Sila ay tinatawag na like terms. Ano yung conditions para masabi natin magkapareho sila? First, pareho ng variable and Coefficient. Exponent. Exponent. pareho sila ng exponent. So, ang gagawin mo kapag mayroon kang ganyan, for example,
positive 3x and negative 5x squared, anong gagawin natin sa kanila? Pagsasamahin natin. So, anong mangyayari? Ano yan sir? Times? Pagsasamahin lang natin kasi like terms sila. 8. Ay, ganun. 8x. 8x squared? Ay, pasok. O, tignan ulit yung ating number line. Eh di ano, negative 2. Negative 2 Okay, sir. bakit kaya naging negative 2x squared? Kasi ito po. So, pareho sila ng variable na x, pareho sila ng exponent na squared. So, ang titignan na lang natin yung kanilang mga coefficient. So, positive 3, negative 5. So, dito tayo magsimula. O sige, sabihin natin, positive 3. O, dito tayo nagsimula sa positive 3. Tapos, atras tayo ng 5. Kasi negative siya. Atras tayo. Ito yung papunta sa negative, ito yung papunta sa positive. So, 1, 2, 3, 4, 5. Saan tayo napunta? Negative 2. Napunta tayo sa negative 2. So, tama yun. Tama yung naging sagot niya na negative 2. What if? Dito naman tayo sa dulo magsimula. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dito tayo magsimula sa negative 5. Negative 4, negative 3, negative 2, negative 1. So, kung simulan natin sa negative 5. O, dito tayo magsimula sa negative 5. Tapos, positive 3. O, saan papunta si positive? Sa right, sa left? Sa right. O, pupunta tayo ng right ng ilang beses? Tatlo. O, sige. Negative 3. Sa, dalawa, tatlo. Saan tayo bumagsak? Ay, negative 2 pa rin. So, iba yung solution, pero same ang answer. So, wapo. Bakit sila like terms? Pareho ng variable, pareho ng exponent. Okay, next question. Writing a polynomial so that the formula is fundamental for like 4x raised to 3 plus 2x negative 7 is more writing it in lang. Lang. O, anong sagot mo dyan? 4x to the third power minus 2x minus 7. Okay, so ito po, makikita ninyo, ilang terms? Anong klase polynomial? Trinomial. Very good, trinomial. Pero, alam nyo ang degree. 3. Ang degree, makikita natin sa pinakamataas na exponent sa lahat ng mga terms. Okay, dito sa polynomial na to, anong pinakamataas ang term? 4x. X raised to the third power. So, 3 ang mataas dyan. Ito, ano ang degree nito? 1. 1 lang. Kasi x raised to 1, it's the same as just x. Okay? Ito ha, hindi nyo nakikita yung 1, pero nandyan siya. Kala mo lang wala. Pero meron. Okay. So, si 7, ano exponent niya? 1 din. 1 din. Ilang 7 ba nakikita mo? Isa lang. So, katulad nito, ang exponent niyan, 1. Hindi mo lang nakikita. Visible. Pero, meron. So, ang power, ang degree nito ay 3, ito ang degree naman ay 1, ito ang degree naman ito ay 1 din. So, kapag inarrange mo siya from highest degree to lowest degree, saka mo na siya tatawagin as Standard 4. standard 4. So, for example, yan ito. X plus 3x squared plus 2. Ito ba ay nasa standard 4? Hindi. Okay, sige. Sino pwede magsabi sa akin ano ang dapat na standard form nito? 3x squared plus x plus 2. Okay, unahin natin si 3x squared. Bakit siya? Kasi siya may exponent na 2. Siya yung pinakamataas sa kanilang tatlo. Ito ang degree 1. Degree 1. Ito degree 2. Plus X plus 2. So, class, ito po, pareho lang nito. Wala silang pinagkaiba. Binago mo lang ng pwesto. Okay? So, pero sa pagpapwesto mo na to, anong tawag sa ganitong form? Standard 4. Ito tinatawag na standard form. Okay. So, let's move on to section B. Okay, dito na tayo magpo-prove kung yung expression na nakikita natin ay polynomial or not. Tandaan ha? Polynomials only has anong operations?
possibility. Operation. Addition to multiplication, subtraction. Addition, subtraction, multiplication. Ano dapat ang exponent? Walang negative. Hindi dapat negative. Or dapat positive lang palagi. Okay, so let us look at this one. 3x squared minus 5x plus 2. Is this polynomial? Yes. Who says yes? Who says no? It's yes. Okay? So, wala ka nakitang divide, wala ka nakitang ratio, and ano ang mapapansin nyo? Anong form ito? Standard form. Standard form. So, the answer to this is Yes. yes. Next. 2 over x plus 4. No. No. Ayan, alam nyo lang agad. So, ang sagot natin agad dyan ay, No. bakit? Because it's a ratio. Nagkaroon na tayo ng, Fraction. yan, nagkaroon ng fraction which is division which shows ratio. So, this one is not polynomial, but what kind of expression? Rational expression. So, bakit siya hindi polynomial? Kasi ayan, no, meron na tayong division. Ayun, no, nagkaroon ng fraction. So, next, number 3. Wait, ano? Square root of y. No. Bakit no? Kasi ano siya, radical expression ba? Bakit mo nasabing Kasi expression? division siya sa square root. Ano? Dahil variable is inside the radical expression. Oh, sige nga, i-convert nga natin itong square root of y. Ang square root of y is also equivalent to 1 over y raised to 2. Ano nangyari? Itong wala ka nakikita dito, di ba? Wala. Pero automatic, yan ay square root. So, kapag nakita kayo ng ganitong value sa loob ng square root, yan ay basically 1 over y raised to 2. So, kung yan ay equivalent lang dito, can we consider this as a polynomial? No. Katulad rin ito. Ayan, katulad rin ito. So, since nagkaroon tayo ng fraction, isa rin siyang Ano radical? rational expression. So, ang sagot natin dyan ay no. Next. 4a to the third power, b to the second power, minus 7ab plus a. Yes. Is this polynomial or radical expression? Polynomial. This is just polynomial. Wala namang dinidivide. Walang lumalabas na ratio. So, hindi siya rational expression, but polynomial. Next. Ito, maganda na example. So, gawin ko muna. Yes. Wala pa nga eh. Plus 3x Ano? minus 1. Okay. No. No. Bakit? Kasi may negative sa inyo na exponent niya. Yan, kasi may negative exponent. Nandun na sa definition, di ba? Kasi Non-negative exponent. So, kung may negative exponent tayo, so ano dapat magiging itsura niyan? That one is also equivalent to 1 over 5x raised to 2 plus 3x minus 1. So, this one, this expression is also the same as this one. Ayun o, negative exponent. Yung negative exponent na yon, yung buong yan, i-divide natin, and mapupunta sa babayo, power of 2. Okay, so nakita nyo may fraction? So definitely, No. no. Kasi hindi siya polynomial, kundi rational expression. Next. One half. X plus 2. Sir, number 6 pa lang tayo, sir. Ay, so. Pero tinalo naman yung tinapay ko. Tumalon. Number 6. 1 half x squared minus 6.3x plus 5. 5. No. No. Kasi ano siya, may division na may tinapay. Ay, may 5. Oh, ayan, tama naman. Okay. Ito ba ay polynomial? No. Okay. Ilang no? Ako no.
Ilang no? Ay, dalawa. Dalawa lang? Tatlo. May 6.8. Ito. Definitely no. 6.3. That is equivalent to 6, 3 over 10. So fraction na naman ulit. Kasi tinapos. Ito. 5, 3.14. That is equal to 3.14, etc., etc. Or equivalent to 22 over 7. So fraction pa rin yan. So definitely this one is No. not polynomial, but rational expression. So this one is No. no. Ito, medyo tricky itong part na to. X plus 2, Yes. Yes, sir. Yes, sir. kung ito lang, yes. Kung wala siyang open door pa rin. Ito lang, yes. Polynomial siya. Pero ito, pag may ganyan, hindi. Kasi, just to let you know, ang tawag dyan ay piecewise, ang tawag dyan? Piecewise function. Ibig sabihin, hindi pa siya tapos. Gagawin mo pa lang. Kung ito lang, yes. Pero kapag may ganon, iba na siya. Okay? Special case ito Special case. Hindi ito polynomial. Mali ako ito. 9. Next. Yes. Constant. Polynomial? Yes or no? Yes. 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 Anong klase? Constant. Constant lang siya. So siya ay, yes, polynomial siya. Nag-iisang number lang na, yan, polynomial pa rin yan. Next. 2x Yes. to the third power y minus 4xy squared plus 7y to the third. Yes. Polynomial? Yes, sir. Yes. Pero, sige, tingnan natin ito. Ilang degree? O, 3? 3, 4. Tatlo lang yung degree niya. Tatlo. Ay, Kasama ito. Kasama yan ni Anong degree? 3. Hindi lang 3. Ah. Kasi may 1 din yan eh. So, ang degree niyan ay 4. 4. Ito anong degree? 2. Ha? 3. May 1 din yan. So, yan ay degree 3. Ito, 3 lang. 3. So, tama ito. So, itong polynomial na to, standard form ba? Yes. Standard form? Hindi, sir. Tama, kasi may 4, 3 yun O, eh. tignan mo yung degree 4, 3, 3. So, this is Yes, yan. Kasi standard 4. standard form. At siya rin ay definitely Yes. polynomial. Next. Nasaan na tayo? Number 10. Okay, number 10. 3x 3x square root of x plus 2. plus 2. No. No, sir. Automatic? No. Bakit? May division. Ano dito? Kasi may Rational. nakita mo agad ito. Square root. Square root, rational ka agad yan. So, kapag yan na nakita mo, anong equivalent niyan? 1. Ano? 3x times 1 yan. Ano? 1 over x raised to Plus 2. plus Basahin 2. mo ganyan, sir. 1. Yan, yan. Nakapracticing ko kayo dyan. Ang tawag na 1 over x squared. Papunta tayo doon. 1 over x squared. Yeah. Okay, so ito, definitely polynomial or not? No. No. So, nasagutan na natin yan. Let's go to the next part. Letter C. Letter C. Okay, so for letter C, each polynomial complete the table by writing in standard form. O yan, gagawin nating standard form. Bibilangin kung ilang terms. And then, anong degree? O, paano ginawa natin dito last? Gagawin ni standard. Okay. So the first one, may example na doon, 'di ba, sa ano niya? 3 plus 2x squared minus x. Magiging standard form, uunahin yung pinakamataas ang degree. And then, ilan ang terms? Anong classification? And then, ilan ang degree? Next. Ito naman. 7x minus 3x squared plus 5. Okay. So, hindi siya nasa standard form. Paano gagawin standard 3x form? squared. Uunahin natin ang 3x squared.
Kasi ito may pinakamataas ang degree. But do not forget, ayun siya, oh, kasama niya to. So ay magiging Negative 3x squared plus 7x plus 5. okay, ilang term? Tatlo. 3 terms. And Trinomial. classification? Trinomial. Trinomial. And degree? 2. Degree 2. Yung degree. So ito ha, ito yung standard form. Ilang terms? Tatlo. Anong tawag sa kanya? Trinomial. And then ilang degree? 2. Ayun yung degree niya. Okay. Next. Number 2. Negative 4a squared b plus 2ab squared minus a cubed plus 7. Okay. So, dito, tingnan maigi. Di ba negative 18? Negative 3. Sige. Anong unahin? Negative 83. Unahin natin si negative a to the third. And then, Negative 4a2. Negative 4a2. negative 4a2. 4a to the second power B. b. Plus B. Ayan. Plus 2ab2. Plus 2ab Plus 7. Tapos plus 7. plus 7. Okay. So, ito, ang degree nito ay 3. 3 din. Pero, nag-share sila ng degree. Itong nag-iisang term, itong nag-iisang variable na to, ang degree niya ay 2. Kaya lang, itong term na to naging degree 3 kasi nag-combine silang dalawa. Mas malakas pa rin ito. So, yung uunahin natin. So, ilang term? 4. 4 terms. Thereby, we call it Polynomial. polynomial. And what's the degree? 3. Akala mali ako. Akala mali ako eh. 3 din yan. Akala mali 8. Negative 4. Okay, next. Number 3. 12 minus 4y plus y squared. Negative. Ay, no, y. Y is the, ano, y2. Anong degree ang uunahin natin? Y2. y raised to 2. Negative 4y. Negative 4y, Positive y. Ay, positive 12. positive 12. Okay. Tatlo. So ito yung ating standard form nito. Inuna natin yung pinakamataas which is y to the second power. Sinundan natin ang negative 4y and then panghuli ang constant. Ilan ang terms? Tatlo. 3 terms. Trinomial. Since that is 3 terms, trinomial. What's the degree? 2. Ayun yung degree niya, 2. Degree 2. Next. Negative 8x to the 4th. Ganyan din, sir. Walang binago. Negative 8x to the 4th. And how many terms? 1. 1 By, ano, term. monomial. And that is Monomial. monomial. And what's the Four. degree? 4. Ayun o. Degree ay 4. Okay. Ito, baka may nalilito dito ha. Tingnan mabuti. Nag-iisang term lang siya. So, ano standard form niya? Wala nang iba. Mag-isa lang siya eh. Okay? So, Pag tinayin siya, 8 times. 8 8 beses. 8 times 8. Apat na beses 8 na times sa okay. Paano magiging itsura nito? Negative 8 times. Ilang x? Apat. Yan, ganyan. Pag in-expand natin. Ano? Negative 8. But wait, there's more. Pwede pa natin gawin na to. Negative 1 times positive 8 times x times x times x times x. Okay, factor natin si negative 1 kasi negative 8. Si negative 8, pwede natin i-factor as negative 1 times 8. Kaya siya magiging negative 8. So ito, pareho lang nito, pareho rin. Ang una dapat yung mn, di ba? Bago yung negative yung 5m. Okay, next, ano yung susunod? 5m plus 2n to the power of 3 minus mn. Si 5m plus 2n to the third power minus mn. Okay, standard form. 2n to the power of 3. Bakit natin siya inuna? Kasi may ano po na 3. Mataas yung degree niya. Degree 3. So, unahin natin. 2n raised to the third
minus mn Minus mn. plus... Bakit? Bakit si mn at hindi si 5m? Hindi ko rin alam eh. Basta Oh, parehong variable. Tingnan nyo. Parehong variable. Ay, na ano? May... 1, 1, magiging 2. 2. Okay, next. Plus 5n. 5m. So, ilang terms? Tatlo. 3 terms. That's Trinomial. trinomial. And what's the degree? 3. 3. O, tama ako. Degree. Ang dali nang inon ako di pa tumakin. Okay. So, Section D nandun na na. tayo sa section D. Create your own. O sige, kaya tatanungin ko na lang. Kaya na. Isa-isahin ko. Nasaan yung huling nagbasa? Si ano? Si Bel. Ito na. Ikaw, sige, ate, ikaw. Sige nga, can you give me example of a monomial with degree 4? Sige, 3x. 3x alpha. 3x to the 4th power. 3x to the 4th power. Is this monomial? Yes. Iisa lang siya. And what's the degree? 4. Ayun, very good. Ganun lang kasimple. So ikaw naman, kuya. Write an example or give me an example of a binomial. Ang binomial ilan? Dalawa. Ilan ang term? Dalawa. Sige. With a degree of 1. 5x plus 4. 5x plus 4. Okay. Anong degree? 1. 1. Yan. Invisible, degree 1. Pero ilang term? Dalawa. Okay, very good. That's a binomial with 1 degree. Okay. Next. Ikaw naman. Give me an example of trinomial. Trinomial. Meaning ilang term? Tatlo. Tatlo. Anong degree? 3. Go ahead. 4x to the power of 3 4x to the power of 3 plus 5y plus 5y plus 6. plus 6. Okay, tignan. Ilang terms? Tatlo. 1, 2, 3. Okay, 3 terms. Trinomial. What's the degree? 3. Okay, ilan ang degree ni y? 1. Tama. Degree raised to 3. Next, number 4. Ito naman, magbibigay ka ng example na hindi polynomial. Ano yung main rule para masabing hindi ka polynomial? Ratio. Merong Division. division. Ayan. May ratio, may Fraction. may fraction. So, sige. Give me an example. So, ito. 1/4 daw, sir. 1/4. 1/4 lang talaga. Sir. Pwede. Anong klase? Ano, fraction? Ay, ano, division. Rational expression. Monomial. Oh, yes. Oo. Ano siya? Rational expression. Pero, anong klase? Ano? Exponent, coefficient, variable, constant. Constant. Yes, constant siya. Isa lang. Okay ha, tignan maigi ha. Pag binigyan ka nito, anong klase siya? Constant. Coefficient, No. variable, No. exponent, No. or constant? Constant. Number lang kasi siya eh. So, siya ay Constant. constant. Okay po. Ito paano kung binigay? 1/4 x. Ano? Ano si 1/4? Constant. Oh! Ay. May kasama na siyang x, oh. Ano na yun? Ano na ngayon siya? Ratio. Hindi, sir. Oh, ratio nga siya. Pero ano siya? Square root ba yun? Ano siya sabi? Oh, dito, siya na ngayon ay May kasama siya. Sir, may kasama ng variable. coefficient na siya. Ito, Constant. constant. Okay po. Nakuha ba? So, yun. Tapos na tayo for defining polynomials. Sa inyo sa bahay, sana may natutunan kayo kahit pa paano. Ano?